akin pong i-share sa inyo ngayon ay wala pong wala pong kinalaman sa mensahe tungkol sa Kapaskuhan. Ganun pa man, alam ko naman po na ang diwa ng Pasko ay nasa ating mga puso at isipan. Na ito po ay ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo na siya po ay binigay sa atin para tayo po ay tubusin sa ating mga kasalanan. Ano po? So, yung pong aking i-share sa inyo ay isang partikular na nangyayari sa ating buhay. Kasi marami po tayong pagsubok na naranasan. Andyan yung pagsubok sa kalusugan, pagsubok sa hanap buhay, pagsubok sa pamilya. Yung po aking nais-share sa inyo ay tungkol po sa aspetong pinansyal. Ano po? Pero hindi po ito yung tungkol sa kasaganaan ng pera. Ito po ay yung tungkol po doon sa minsan tayo po ay nakakaranas ng financial crisis na kung paano po ba ito ginagamit ng Panginoon sa ating buhay para po tayo ay patatagin at palaguin po ang ating spiritual na buhay. Ano po? So, tingnan po natin yung mga ibang dahilan na pwedeng sabihin natin ginagawang instrumento ng Diyos. Na kung minsan napapansin po natin kung sino pa yung may malalim na debosyon sa Diyos, may kahandaang tumulong, may willingness, siya pa po yung nakakaranas ng pinansyal na kakulangan. Samantalang iba, tila ba yumayaman o walang kahirap-hirap. Ano po? So yun, tingnan po natin yung ilang mga kadahilanan kung ito po ba ay may malalim na pagsubok o nabaglang po ba? Tingnan po natin yung ibang kadahilanan kung ito po ba ay pagsubok o ito po ba ay ginagawang instrumento ng Diyos na sabi ko nga po ay nagiging dahilan para tayo po ay lumago spiritually. Ano po? So yung una po sinasabi rito, ang kahirapan sa pananalapi ay hindi nangangahulugan na ang Diyos ay wala sa ating buhay. Madalas ito po ay nagsisilbing instrumento ng kanyang banal na kapangyarihan. Maaaring ito po ay mahirap tanggapin, lalo na kung tayo po ay labis na nag-aalala o nababalisa sa ating mga bayarin o kapag tila mahirap yung magandang oportunidad o kaya ay pakiramdam natin tayo po ay nakalimutan ng lipunan. Ngunit tandaan po natin, hindi po ginagamit ng Diyos ang kakulangan upang sirain tayo. Ginagamit na po ito upang patatagin tayo. Ang katunayan ng karanasan ng kahirapan sa pananalapi ay maaaring bahagi po ng masalimuot na plano ng Diyos sa ating buhay. Para sa natatanging papel na ating gagampanan sa ating buhay. So pangalawa, nais ng Diyos na ang ating pagtitiwala ay nakatuon sa Kanya, hindi sa mga kayamanang makamundo. Unawain po natin ang material na yaman ay madalas na nagiging dahilan o hadlang ng pagpapabawas ng ating pagtitiwala sa Diyos. Maaaring italihatin tayo ng lipunan na habulin ng kayamanan na parang ito ang pinakapinagmumulan ng lahat. Ngunit dapat nating malaman na ang Diyos ang tunay na tagapagbigay. Alalahanin po natin kung paanong naligtas ang mga Israelita sa disyerto. Hindi po ito dahil sa kayamanan, kundi dahil sa mana na ibinigay mula sa langit. Tulad po na sinasabi sa Deuteronomy 8:3. Basahin po natin ang Deuteronomy 8:3. Deuteronomy 8:3. Sabi po dito, at ikaw ay pinapangumbaba niya at pinagdamdam kanya ng gutom. At pinakain kanya ng mana na hindi mo kilala. Ni nakilala ng iyong mga magulang upang kanyang maipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Panginoon. Sinabi rin po ito ng Panginoon sa aklat ng Mateo sa chapter 4, verse 4.
nung siya po ay matapos po siyang tuksuhin at makapag-ayuno siya ng 40 araw, siya po ay nakaramdam ng gutom. At dumating nga po yung manunukso at ang sabi sa kanya, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, iutos mo sa mga batong ito na maging tinapay. At sumagot po ang Panginoon. Sabi niya, datapot siya sumagot at sinabi, nasusulat, hindi siya tinapay lamang na buhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Ang mga pinili po ng Diyos na nakatalaga para sa kanyang banal na layunin ay madalas pong nakakaranas ng kakulangan sa pananalapi dahil itinuturo ng Diyos ay isang mahalagang aral. Ano po yung aral na yon? Na kapag nasa iyo ang Diyos, nasa iyo ang lahat ng kailangan mo. Ang kawalan ng yaman ay dinisenyo upang patatagin ang ating pananampalataya. Sirain ang maling seguridad na iniaalok ng pera at dalhin tayo muli sa isang taimtim na panalangin na kinikilala ang Diyos bilang si Kristo Yeshua na ating tagapagbigay. Bagamat maaaring maramdaman natin na sala tayo sa pananalapi, hindi tayo pinabayaan. Tayo po ay inihanda upang magtiwala sa nagmamayari ng lahat ng ito. Pangatlo po, integridad. Sinusuri po ng Diyos ang ating integridad. Minsan ang kakulangan po sa pananalapi ay ginagamit ng Diyos upang subukin ang tunay na hangarin ng ating puso. Ang pera ay maaaring maglantad ng tunay na pagkatao ng isang tao. At totoo po yun. Minsan, pagka dumadami pera ng isang tao, nagbabago po ang ugali. Parang nawawala na yung pagmamahal. Masyadong nagiging, minsan tumatamo, humihigpit. May kasabihan sa amin yun, nasa mong pakinggan, kung sino pa kaya yung sawa, isang timawa. Parang gano'n. Habang nagkakaroon, lalong humihigpit eh. So kaya totoo po yung sinasabi na ang pera po ay nakakapaglantad ng pagkatao ng isang tao. Kaya po minsan talagang inaantala siguro ng Panginoon yung mga pagpapala na pwedeng ibigay sa atin. Na kung ikaw ba ay tapat sa Diyos, ang iyong mga pagsisikap ay nakatuon lang sa pag-iipon ng yaman. Kung hinahabol mo ba ang kayamanan o sinusunod mo ang kanyang kalooban. So sabi po dito sa Matthew 6:24. Matthew 6:24. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ng ikalawa, o kaya magtatapat sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. So ayun po, pinahintulutan po ng Diyos ang mga hamon sa pananalapi upang alisin ang kayabangan, pag-asa at kasakiman na maaaring magbitag sa atin. Layunin niya na kapag dumating ang mga pagpapala, manatiling dalisay ang ating puso at tunay ang ating hangarin. Sinusubok niya kung gagamitin mo ang kanyang biyaya para sa kanyang kalulatian at sa halip na para sa sariling kapakanan. Ang panahon po ng pagsubok na ito ay dinisenyo upang linisin ang ating motibo upang kapag dumating ang kasaganaan, hindi ka nito masira, kundi magamit mo ito upang pagpalain ang iba at itaguyod ang kanyang kaharian. Ang hamon po ito ay nilikha upang linakin tayo, hindi upang parusahan. So minsan po, pagka tayo po ay nakakaramdam ng kakulangan, ng kakapusan, parang bang doon tayo nanghihina eh. So kung iisipin po natin na talagang, sabi nga, ang pagsubok ay gawin natin ito ay instrumento para tayo po ay lalong tumatag. Huwag po tayo manghihina dahil ang buhay po ay kaakibat na ang pagsubok. Kakambal na po yun. So kanina po meron ako nabasa sa Facebook. Ang nag-post po na kilala ko, sabi niya, hindi raw niya masabi kung ang Christmas niya ay merry. At hindi niya masabi kung ang New Year niya ay happy. Sabi niya gano'n. Basta ako, alam ko, buhay pa ako. Sabi ko, hindi ako nakatiis. Sumagot ako
Sabi ko sa kanya, kung sa dami ng pagpapala mo, masasabi mo pa rin yung mga ganyang bagay, ito yung sinasabi sa kanta na ang tao walang kasiyahan. Sabi ko gano'n. Sabi ko sa kanya, kung sa dami ng pagpapala mo, isipin nyo nasa abroad, andun yung buong pamilya niya, siguro naman hindi sila naghihirap doon at nakakabili ng mga property dito. Nababalita ko lang po. Sabi ko sa kanya, kung sa dami ng pagpapala na binibigay siya ng Diyos, tanungin mo rin yung sarili mo. Ano ba yung pwedeng ibigay siya ng Diyos para maging masaya ka? So ganun po talagang ang tao po walang satisfaction Kahit ako mismo sa sarili ko, real talk. Kung minsan meron na ako, parang gusto ko pang makuha yung iba Kaya siguro kung minsan ako dumating sa ganitong punto, meron na ako sasakyan, gusto ko pang magkaroon ng sasakyan, siguro sabi ng Diyos, hindi ka pa nakahanda. Hindi ka pa nakahanda para ibigay ko sa'yo yung masigit na pagpapala na ibinigay ko. Susubukan muna kita. Susubukan ko muna yung puso mo, yung motibo mo, kung yung pagpapala binibigay ko sa'yo ay magagamit mo para sa aking kalwalhatian. So, ganun po. So, pang-apat, maaaring hindi ka pa handa upang pamahalaan ng kayamanan. Harapin natin ito, maaaring hindi mo pa nararanasan ang kasaganaan sa pananalapi dahil hindi mo pa nararating ang spiritual na pagkahinog na kinakailangan upang harapin ang mga responsibilidad na kaakibat ng yaman. So, yung pong pagkakaroon o pagkakamal ng kayamanan, meron pong kaakibat na responsibilidad. Habang dumadami yung pag-aari mo, lumalaki yung responsibilidad mo. Naalala ko po yung napanood kong pelikula, sabi ng bida, great power comes great responsibility. So, totoo po yun. Mas marami kang kayamanan, mas marami kang pag-aari, mas marami kang responsibilidad. Kung mayroon ka ngayon, naging congressman ka, so mas marami kang bayang inaalagahan, mas marami kang tao sa sasakupan. So kung mayroon pa isang branch ng negosyo, tahimik ang kalooban mo, isa lang yung mini-maintain mo, mas marami kang branches, mas marami kang iniisip Kaya kung minsan pagkakakita ko ng mga super yaman talaga, inisip ko, paano pa kayang natutulog itong mga tao nito? Paano kayang nag-aalmusal ito? Sila kaya ay gumigising ng matiwasay o sila kaya ay nakakatulog sa oras? Ganun po Habang lumalaki yung ating kayamanan, ng ating pag-aari, lumalaki yung responsibilidad. So yun po. Tuloy po natin. At sa kanyang walang hanggang karunungan, pinalalago ng Diyos ang spiritual na aspeto sa ating buhay. Sa madaling salita, ang labis na kayamanan ng maaga ay maaaring magpinsala kung ang ating karakter o ang iyong karakter ay hindi pa sapat upang pamahalaan ito. Naalala ko yung kwento yung alibugang anak. Doon po sa Lucas 15:11. Lucas 15:11. Ano nga mga sa English? Alibugang anak. Gusto ko sabihin sa English, hindi ko maalala. Ayun, prodigal son. Ayun. Sabi po rito, 15:11. At sabi niya, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Next po. At sinabi sa kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanan na nauukol sa akin. At ibinahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay. So hinati po nung tatay yung kanyang kayamanan, pinamana doon sa dalawang anak na lalaki. At hindi nakaraan ng maraming araw, ay tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kanya. At naglakbay sa isang malayong lupain. At doon inaksaya ang kanyang kabuhayan sa palunging pamumuhay. So yun po, so ibig sabihin po dito, hiniling niya ng maaga yung kanyang mana. Ang nangyari po, nauwi po sa pagwawaldas. So ibig sabihin, ang kawalang muwang ay madalas na resulta sa pag-aaksaya ng mga biyaya. At sa parehong paraan, maaaring ipagpapaliban ng Diyos ang kasaganaan sa pananalapi upang pinuhin ang ating karakter, itanim ang mga mahalagang bagay tulad ng kababaang loob, responsibilidad at karunungan. Tinitiyak po niya na kapag dumating ang mga biyaya, hindi lang natin ito mawaldas,
kundi pamahalaan ito ng may katalinuhan. Kapag tayo ay tunay ng handa, maunawaan natin na ang yaman ay hindi lamang para sa pansariling gamit. Ito ay para sa paglilingkod sa kaharian ng Diyos. Tayo po ay hinuhubog upang maging daluyan ng biyaya, hindi lamang tagatanggap. So, sabihin, share natin yung ating blessing. Sa ating pinadadaan, we are the channel of blessing, sabi nga. So, kaya siguro kung minsan, nagiging maramot sa ating pagkakataon, baka hindi tayo handang mag-share. Baka yun ang nagiging dahilan. Ano po? Hindi lamang tayo tagatanggap ng biyaya. Ang biyaya ito ng paghihintay ay hindi pagtanggi. Ito ay banal na paghahanda. So, inihanda po tayo ng Panginoon. Inihanda tayo ng Diyos para sa mas malaki at mas mabuting bagay. Ngunit, pagkakaloob niya lamang ito kapag sigurado siyang kaya na natin itong pamalaan ng may pananagutan. So, yun po. Next po. Spiritual battle. May tinatawag po tayo spiritual battle o spiritual na labanan. Ano po? So, ang ilan po sa atin ay nakararanas ng mga suliraning pinansyal, hindi dahil sa sariling pagkukulang. So, sabihin, nagkukulang mo na ating pinansyal, hindi yun ang dahilan para magkulang dahil hindi tayo magsisikap. So, magsikap, hindi pa talaga panahon. Hindi dahil sa sariling pagkukulang, kundi dahil sa ang ating papel sa kaharian ng Diyos. Ang kahirapan sa pananalapi ay madalas na bunga ng espiritual na labanan. Huwag tayong magkamali dahil alam ng ating kaaway ang ating potensyal. Maunawaan niya na kapag mayroon tayong sapat na yaman, ay mapapalakas natin ang kaharian ng Diyos. Mapagpapala mo ang iba, kaya nilikha niya ang mga hadlang o posisyon at pinipigilan ang iyong access. So yun po, siguro, ganoon nga, hindi ka pa ready, kaya medyo naantala. Sabi nga, yung mga pagpapala, yung mga blessing at yung mga ibang mapagkukunan. Ngunit tandaan po natin, ang ating pakikibaka ay hindi ito tanda ng pagkatalo. Ito ay patunay ng ating kahalagahan. So mahalaga po tayo, hindi tayo pagpapala, medyo nagkukulang ang ating mga pangangailangan, hindi na tayo mahal ng Diyos. Hindi po yun. Ang mga pag-atake sa pananalapi ay madalas mangyari dahil natatakot ang kaaway sa influensang maaaring tagtayin mo kung ikaw ay napalaya sa aspetong pinansyal. So yun po. Basahin po natin yung Efeso 6:12 pala. Efeso 6:12. Sabi po dito, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa dakong kaitaasan. So ang ating laban pinansyal ay hindi lamang po makamundo. Nakaugat ang mga ito sa spiritual na dimension. Ngunit huwag tayong matakot, hindi tayo nag-iisa sa labanang ito. Kasama po natin ang Diyos at ang ating tagumpay ay tiyak po sa pamamagitan ni Kristo Yeshua. Magtatagumpay tayo at ang ating tagumpay sa pinansyal na aspeto ay magiging makapangyarihan patotoo sa lakas at kagandahang loob ng Diyos. Susunod po, tayo po ay nasa panahon ng paghahanda para sa mga dakilang tagumpay. Ang mga hamon po sa pananalapi ay palatandaan na tayo ay inihahanda para sa mga dakilang oportunidad. Karaniwan po na ginagamit ng Diyos ang panahon ng kakulangan upang hubugin at linangin ang kanyang mga pinili para sa banal na gawain. Katulad po ni David na naging pastor sa ilang bago siya naging hari. Ano po? Katulad po ni Jose na dumaan sa bilangguan, bilanggo po si Jose. So bago siya naging tagapamahala sa Ehipto. So siya yung kung matatandaan po natin yung pangyayari na yan. So hindi ko na ikukwento, masyadong mahaba po. Si David ay naging hari, pero siya ay naging pastor muna. At si Jose, bago siya naging tagapamahala,
siya po ay nagdaan sa bilangguan. Tanggapin po natin ang panahon ito sapagkat sa mga hamon sa pananalapi na ito, nauhubog ang ating pagtitiis. Sinusubok ang ating pananampalataya at pinapatalas ang ating espiritual na pananaw. Tulad po ng sabi sa Roma 3:4, Roma chapter 5 verse 3 and 4. At hindi lamang gayon, kundi naman nagagalak tayo sa ating kapighatian. Nananamang ang kapighatian ay gumagawa ng katigaan. At ang katigaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. Ito po ang ating panahon para sa paglago at pagpapatibay at pagbabago tungo sa taong nais tayong maging ng Diyos. Bago niya ipagkaloob sa atin ang kabuuan ng kanyang mga pagpapala. So po, nais ng Diyos na protektahan ka mula sa panganib na kaakibat ng kayamanan. Ang sabi po sa Kawikaan 16:8, ang kapaluluan ay magpapauna sa kapahamakan at ang mataas na diwa ay sa pagkabuwal. So naunawaan po ng Diyos ang mga tukso ng kayamanan. Alam niya kung paano nito maaaring akitin kahit ang mga matatatag na tao sa kayabangan, kasakiman, at pagkawala ng focus sa pinakamahalaga, ang kanyang sarili. Kaya nga po ako, kumisan, sa kalagayan mo ito, may pagpapasalamat pa rin ako. Kasi kung ibibigay ng Panginoon yung gusto kong mangyari, na nangyari naman na, ibinigay na niya, naranasan ko na. So salamat pa rin kasi ako po, sabi nga dito, maaaring maging ugat ng kasamaan yun. Sabi nga po, naalala ko tuloy, yung sabi po sa 1 Timothy 6:10, na ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasalanan. So, ibig sabihin, kung siguro ako, sa sarili ko, kung marami akong pera, baka hindi niyo ako kaharap. Baka wala ako dito ngayon. Kasi magiging magiging palalo ako eh. Kilala ko po kasi yung sarili ko eh. So, salamat na lang at nakilala ko ang Panginoon at ako po ay natiniman ng salita ng Diyos. Dahil kung hindi, baka isa ako sa mga hindi ko rin alam. Kasi kumisan pagka napakainin po ng ulo ko eh. Ayan, kasama kumisan si Mrs. Sa kalsada pa lang, pag nagalit ako, hihinto ko yung sasakyan, pinapara ko yung kapwa ko driver. Sabi niya sa akin, pagka nakatapat ka, mapapatay ka. Totoo po yun. Kaya ako, magpapasalamat ako. Kaya ako kumisan pag ako'y nananalangin, sabi ko, Panginoon, alisin mo yung galit ko sa aking dibdib. Dahil ayoko. Alam kong masama eh. At ako naman, wala akong kakayahan. Kung halimbawa, hahanap ako sa asunto, wala akong kakayahan. Kakakulong lang ako. Kaya salamat po sa Panginoon. Ganun pa man, may nanalangin pa rin ako na makaahon ako sa ganitong malagayan, hindi po ba? So, masarap. Masarap po yung, kasi nga kung ikaw may pera, o hindi ka kinukulang ng pananalapi, nga, sabihin na natin yung pera, hindi talaga makakabili ng tunay na kaligayahan. Dahil nasa Panginoon po talaga yung kaligayahan. Pero, sa praktikal na pamumuhay natin, pag meron kang pera, maginhawa buhay. Totoo po yun. Real talk lang naman. So, wag lang tayo magpapagamit sa pera. Kasi pag nagpagamit tayo sa pera, kaya nga sabi ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasalanan. Hindi po pera ang masama. Ang masama po ay yung tao. Kung ikaw ay magpapagamit sa pera. O kagaya nga yung Pasko. Di ba? Para bang hindi ka masaya pag wala kang pera. Ayun po yun eh. Totoo po yun. Kaya nga sa usaping praktikal, totoo po yun. Real talk, kaya sabi nga, huwag tayo magpapagamit sa pera. Ayan. Nawala na ako. So dito po, nais ng Diyos na protektahan ka mula sa mga panganib na kaakibat ng kayamanan. Naunawaan ng Diyos ang mga tukso ng kayamanan. Alam niya kung paano nito maaaring akitin
Kahit ang mga matatag na tao tungo sa kayabangan, kasakiman at pagkawala ng focus sa pinakamahalaga, ang kanyang sarili. At sa kanyang habag, maaaring pagpaliban niya ang pagbibigay ng kasaganaan hanggang sa tayo ay maging espiritual na matatag upang harapin ang mga responsibilidad nito para sa marami. Ang kawalan po ng yaman ay hindi parusa, kundi proteksyon. Pinoprotektahan tayo ng Diyos mula sa mga bitag na maaaring idulot ng kayamanan. Ang kayamanan ay madalas na bumubulong ng mapanglinglang na pangako. Sinasabing tayo ay independyente at hindi na kinakailangan ang suporta ng Diyos. Maaari nitong ilayo kahit ang matapat mula sa kanilang banal na tawag tungo sa isang buhay na pinangungunahan ng material na hangarin. Kaya kanya pong sinasabi, hindi pa ngayon. So hindi pa ibibigay ng Panginoon kapag hindi ka pa handa. Hinihintay niya ang tamang panahon kung kailan tayo ay espiritual ng handa upang hawakan ng kayamanan nang hindi nasisira ang ating integridad. So katulad nga po yung sinabi ko kanina, yung binasa natin kanina sa Mateo 6:24 na hindi tayo makakapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan dahil mawawalang halaga mo yung isa. At hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Yun nga po. So pinipigilan tayo ng Diyos na unahin ang kayamanan kaysa sa ating spiritual na pag-unlad. Ang naranasang kakulangan sa pananalapi ay maaaring paraan ng Diyos upang gabayan ang ating focus mula sa ating sariling hangarin patungo sa kanyang plano para sa atin. Ang tunay na tagumpay po sa kanyang kaharian ay hindi nasusukat sa yaman, kundi kung gaano kakalalim na naayon sa kanyang banal na layunin. Marami ang nakararanas po ng kahirapan sa ekonomiya dahil inilipat ng Diyos ang iyong pansin mula sa paghahabol ng makamundong yaman tungo sa pagnanais ng pangmatagalang epekto. Ang mga hamon sa pananalapi ay madalas sa paraan ng Diyos upang ipaalala sa iyo na ang buhay ay higit pa sa pag-iipon ng yaman. Sabi po sa Colossians 3:2, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. So yun po, sa pamamagitan ng mga suliraning pinansyal, maaaring nililinis ng Diyos ang ating pananaw. Inaalis ang mga hadlang at ikinuro tayo patungo sa mga dakilang misyon na inilaan niya para sa atin. Kapag sagana ang pananalapi, madaling madala sa materialistikong layunin. Ngunit pag ito'y nagkulang, magbabago po ang ating mga prioridad. Magsisimula tayong magtanong kung ano ba ang nais ng Diyos sa atin. Tatanong natin kung, Panginoon, ano po ba ang nais mo sa akin? Sa mga tahimik na sandali, unti-unting inihahayag ng Diyos ang kanyang layunin para sa atin. Mga banal na misyon na maaaring walang kaugnayan sa yaman, ngunit may napakalaking halaga sa espiritual na kayamanan. Ang layunin po ng Diyos sa pagpayag sa mga hamon sa panlalapit ay maaaring ituwid ang ating mga prioridad at palalimin ang dedikasyon sa ministeryo, paglilingkod sa iba, o pagtanggap ng isang tawag na higit pa sa tagumpay na material. So, ibig sabihin, talagang yung pong ating naranasang kakulangan sa pananalapi o financial crisis, ika nga, yun po ay may kapahintulutan ng Diyos. So, next po. Paglinang ng empatiya at habag. So, ang mga hamon sa pananalapi ay maaaring magpalambot ng iyong puso para sa iba. Ginagabayan tayo ng Diyos sa panahon ng kakulangan upang tulungan tayong paunlarin ang empatiya at habag para sa mga kapwa na hihirapan. Sabi po sa 2 Corinthians 1:4, na siyang maaliw sa atin sa lahat ng kapighatian upang ating maaliw ang nangasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng pag-aliw na inialw din sa atin ng Diyos. Kapag naranasan mo ang pagsubok ng kahirapan, nakakamit mo ang isang uri ng pagkaunawa. So, ibig sabihin, kung nakaranas ka ng hirap o ano man,
alam mo yung kalagayan ng kapwa mo. Kasi hindi mo maintindihan isang bagay kapag hindi ka napapasok doon eh. Pag po ako po'y sumasakay ng tricycle, hindi ako nagbabayad na eksakto. Kasi naranasan ko pong maging tricycle driver. Nung minsan, tricycle ako dito sa Gapan, inilibing mo aking sahin, sumakay ko ng tricycle kasi kukunin ko yung tricycle ko sa bahay ng sahin ko iniwang ko eh. Alam ko yung tricycle na yun, siguro hindi lang isang oras nakapila doon yun eh. Isipin mo isang oras na nakapila, sasakay ng mag-isa. Eh, ang per head ng tricycle ngayon, 20 pesos. Dito sa Gapan. Mura nga po yun eh. 20 pesos. Kasi sinisingil ako eh. Sabi ko doon sa tricycle driver, sabi ko magkano po ba? 20 pesos po, sabi niya. 40 po. 40. Pero ako po, 20 pesos lang sinisingil sa akin. So sabi ng tricycle driver, 20 pesos. Naawa ko sa tricycle driver, binigyan ko ng 60 pesos. Kasi nga ganun po yun eh. Kung hindi mo pagdadaanan, yung pinagdadaanan ng kapwa mo, hindi mo maintindihan yung kanyang kalagayan. Diba? Kaya kung minsan gusto ko pang mamili ng mga gulay-gulay sa daan eh. Kasi yung mga nasa palengke, meron na yun. May mga puhunan na yun eh. Eh yung mga nagtitinda-tinda na, naglalako-lako. Mga walang hanap po yun eh. So yun, alam ko yung kalagayan dahil yung kanilang mga ginagawa, nangyayari din sa akin. Ginagawa ko rin. Kaya, siguro yung iba, hindi alam yung ganun. Hindi sila nalagay sa ganung kalagayan. Kaya kung minsan yung mga pagsubok sa atin, sa buhay natin, hindi naman puro negative. Bagamat tayo po ay nakakaranas ng kahirapan, eh may mga nagagawang positibo rin po sa ating buhay. Doon po tayo lumalago eh. Doon po tayo nagiging kapuri-puri sa Panginoon. Yung bang gumagawa tayo ng mabuti dahil naalala natin siya. Hindi yung ika nga pakitang tao. Ganun po eh. So yun po. Kaya nga po ang sabi rito, ang mga pagsubok sa kahirapan ay nakakamit mo ang isang uri ng pagkaunawa. Alam mo nang malaliman ang bigat ng mga hindi nabayarang bayarin, ang presyo ng pag-abot ng kakulangan at ang kaba na hindi tiyak na hinaharap sa pananalapi. Hinuhubog ng Diyos ang ating puso sa pamamagitan ng mga karanasang ito upang kapag tayo ay pinagpala, hindi natin ito itago ang mga biyayang iyon sa ating sarili. Sa halip, ibahagi ang mga ito ng bukas palad. Nagiging daluyan tayo ng kanyang pagmamahal na ipinaabot ang kanyang malasakit sa mga panahon pa rin, sa mga nasa panahon pa rin ng pangangailangan. So nagiging channel of blessing pa rin talaga tayo. Ano po? Tanggapin po natin ang pagsubok na ito sapagkat sa pamamagitan ng mga ito, binubuo ng Diyos sa atin ang isang espiritu ng kagandahang loob, habag at hindi makasarili. Next po, pagwawasak ng mga tinikala ng kahirapan sa pamilya. So ito po. Marami sa atin ang nakararanas ng mga hamon sa pananalapi dahil pinili tayo ng Diyos upang wakasan ang mga sumpa ng kahirapan at kakulangan na matagal nang nagpapahirap sa inyong pamilya. Gayunpaman, kung minsan, upang tunay na makawala sa mga pattern ng ating mga ninuno, kailangan natin danasin ang mga hamon na dapat nating pagtagumpayan. Ang mga hamon po sa pananalapi na ating naranasan ay hindi tungkol sa atin. Ito ay para sa ating mga anak, sa ating mga apo at sa mga susunod na henerasyon. Itinilaga tayo ng Diyos upang mapagtagumpayan ang mga matagal na suliranin ng maling pamamahala sa pera, utang at kahirapan na pumipigil sa inyong pamilya. Ngunit bago natin sabi ng iba, pagpangit ka sumulat, sulat doktor tao. Eh ako masahol pa sa doktor. Sinulat ko, hindi ko mabasa. Sana po natuloy. So yun po, ngunit bago natin ito mapagtagumpayan, patungo sa kalayaan, kailangan muna nating harapin at mapagtagumpayan ito sa ating sarili.
Sa pamamagitan ng ating mga personal na pagsubok ng kakulangan, makakakuha ka ng karunungan, mga estratehiya at pananampalatayang kinakailangan upang baguhin ang landas ng iyong pamilya. Bagamat maaaring nararamdaman mong nauubos ka ngayon, tandaan po natin na tayo ay nagtatayo ng isang pamana. Naglalatag tayo ng pundasyon ng maayos na pamamahala sa pananalapi, pananampalataya at responsableng pangangalaga na magpapayaman sa mga susunod na henerasyon. Next po. Pinagdadalisay sa pamamagitan ng mga hamon. Sabi po dito sa 1 Peter 1:6, 1 Peter 1:6-7, na ito ang totoong ikinagagalak. Bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Ang layunin po ng pagsubok na ito ay subukin ang tunay na kalidad ng pananampalataya na mahigit na mahalaga kaysa ginto na nagbubunga ng pagpupuri at kalwalhatian at karangalan. Sa 7, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masusumpungan sa ikapupuri at ikalululahati at ikararangal sa pagkapahayag ni Jesucristo. Hindi ko na po i-discuss yung last part dahil alam naman na po natin yun. Ang mga hamon sa pananalapi ay nag-aalis ng hindi kinakailang mga layer ng kayabangan, materialismo, at pag-asa sa mga mundong pag-aari, nag-iiwan ng mga dalisay at mahalagang pananampalataya. Kapag kaunti ang mga mapagkukunan, napipilitan kang umasa lang sa Diyos. Ang kawalan ng material na yaman ay nagtutulak sa iyo na hanapin ang Diyos. Tinutulungan kang maunawaan na siya ang iyong tagapagbigay, tagapagtaguyod, at ang pinagmumulan ng lahat ng iyong pangangailangan. Sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito, ang ating pananampalataya ay nalilinang. Ang pagtitiwala natin sa Diyos ay pinatitibay at ang ating espiritual na kalinawan ay higit pang pinahuhusay. Next po, hindi nakaayon sa banal na panahon. Tandaan po natin, ang Diyos ay hindi kailanman maaga o huli. Ang kanyang oras ay perpekto. Sabi po sa Ecclesiastes 3:11, ginagawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyaon. Inilalagay rin niya ang sanlibutan sa kanilang puso, lalo pat hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang wakas. So ayun po talagang ang bawat bagay po ay sabi nga po may kapanahunan. Kung hindi mo pa panahon, hindi pa darating. Kaya yung aking anak, huwag kang mapapagod kung hindi ka pag gumagraduate, may tamang panahon. Meron nga kapag-asawa ng maaga at nagkakaanak agad, kahit wala pang asawa, pero meron lang may asawa na walang anak. So paano naman yan? Diyos po lahat, kalooban ng Diyos lahat. Kaya nga, ginagawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niya. So yun po. May mga pagkakataon na tila bukas na ang pintuan ng kasaganaan, ngunit sinasabi ng Diyos, maghintay. So pinaghintay tayo ng Diyos. Mahalaga ang manawaan na hindi lamang ito tungkol sa kung gaano karaming pera ang mayroon ka, kundi kailan ito darating sa iyo. Madalas pinipigil ng Diyos ang mga biyayang pinansyal hindi dahil sa pagtanggi, kundi dahil inayos niya ang mga kalagayan na magdudulot ng pinakamainam na benepisyo. Kaya po, sabi rin po sa Habakkuk 2:3, Habakkuk chapter 2 verse 3, sapagkat ang pangitain ay sa panahong takda at nagmamadali sa pagkatapos at hindi magbubulaan. Bagaman magluluwat ay hintayin mo sapagkat walang pagsalang darating, hindi magtatagal. So tiyak kung darating, ibibigay po ng Panginoon kung ano yung nakatakda para sa atin. Hintayin lang natin
Nasabi nga, kung tayo mananalangin, tatlong bagay lang naman ang sagot ng Panginoon. Oo, hindi at maghintay. Pero tsak na may sagot. Tsak na darating. Minsan ang kakulangan sa pananalapi ay nangyayari dahil hindi ka pa nakaayon sa banal na oras ng Diyos. Manatiling panatag dahil inihanda niya ang tamang koneksyon, oportunidad at mga sandali para maisakatuparan ang iyong mga biyaya. Samantala, hinihingi niya po ang ating pagtitiwala, pasensya at pag-ayon sa kanyang plano. Iwasan natin madaliin ang proseso sapagkat pag kumilos ang Diyos, ito ay mabilis at eksakto sa tamang panahon. Kaya kung nararamdaman natin na salat tayo sa pananalapi, sa ngayon, hindi ito nangangahulugan ng kakulangan sa kanyang pabor, kundi isang panahon ng paghihintay para sa ganap na pagsilang ng kanyang perfectong plano. Perfect po ang plano ng Diyos. Ang tawag na mamuhay sa pananampalataya, hindi siya nakikita. Ginagabayan ng Diyos ang ilan sa atin upang magtiwala sa Kanya nang walang pag-aalilangan, gamit ang mga hamon sa pananalapi bilang paraan upang bigyan diin ang aral na ito. Ang sabi po sa 2 Corinthians 5:7, sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. So yun po, for we walk by faith and not by sight. Sabi nga po, sa isang lipunang madalas na iniugnay ang tagumpay sa yaman, iniimbitahan ng Diyos ang kanyang mga tagasunod na yakapin ang ibang pamantayan. Hinihintay kanyang magtiwala sa kanyang pagkakaloob at kilalanin ang kanyang kabutihan kahit pa hindi natutugunan ang mga obligasyong pinansyal. Inaalis ng mga kahirapang pinansyal ang ating ilusyon ng seguridad. Tinutulak tayo nitong itigil ang pag-asa sa kung ano ang nakikita at nasusulat, nasusukat, at saan umasa sa hindi nakikitang suporta ng Diyos. Ito ang tunay na anyo ng pananampalataya. Madali mong magtiwala kapag sagana ang pitaka. Ngunit, ang tunay na pagsubok ay ang pananatili sa pananampalataya kapag nauubos na ang iyong mapagkukunan. Sabi po sa Hebrews 11:1, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ginagamit ng Diyos ang mga hamon sa ekonomiya upang palilimin ang iyong pag-asa sa Kanya sa mga panahong ito. Hindi lamang niya inihahandaan para sa pagbangon sa pinansyal na aspeto. Nililinang niya ang pananampalatayang kayang magpatag ng mundo. So ganun po kailangan ng pananampalataya, kung ganun katindi yung pananampalatayang nililinang niya sa atin, na kahit bundok kayang patagin. Sa kabila ng mga pagsubok at ang mga pag-asa sa Kanya na mas mataas kaysa anumang material na kayamanan, ito ang tunay na kahulugan ng pamumuhay sa pananampalataya. Mahalaga sa iyong paglalakbay bilang isa sa mga hiniran. So, next po, hindi maayos na pangangasiwa ng mga nakaraang biyayang pinansyal. Ang ilan po sa atin ay nahihirapan sa pananalapi dahil hindi natin maayos na napamahalaan ang mga biyayang pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Parang tinatamaan po ako dito. Parang hindi ko yata na-manage na mabuti. So marami pong mga negosyo ang talaga nababangka. Pero kung isipin mo, siguro, ewan ko kung naisip mo itong mga ganito, talagang mismanagement. Kaya nawawala. May mga pagkakataon na pinagpapala tayo ng Diyos ng kasaganaan, ngunit sa halip na maingat na pamahalaan ito'y nakakasaya. Maaaring ikaw ay nagpakasaya ng labis, nakalimutan ng mag-ipon, o binaliwala ang mga paalala ng banal na Espiritu upang magbigay at mag-invest ng maingat. Ngayon po tayo o ikaw ay nasa panahon ng kakulangan, hindi dahil ayaw kang pagpalain ng Diyos, kundi dahil nais kanyang turuan ng tamang pangangasiwa. Ayon po sa Lucas 16:10, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Ang mahirap po na ito sa pinansyal ay maaaring paraan ng Diyos
upang muling ayusin ang iyong mga prioridad at pagbutihin ang iyong kakayahan sa maingat at responsabling pamamahala ng yaman. Bago kanyang pagtiwalaan ng higit pa, nais na siguraduhin na napagtukumpuyan mo na ang wastong pamamahala o pangangasiwa ng kung anong meron ka na. Ang mga biyaya ng Diyos ay hindi lamang para sa ating kasiyahan. Nilayo niya ang mga ito upang tayo ay maging pagpapala rin sa iba. Kapag linagdas natin ang kanyang binigay, maaaring pagpaliban niya ang karagdagang mga biyaya hanggang sa maunawa na natin ang kahalagahan ng responsibilidad at pananagutan. Kaya kung nahihirapan ka na ngayon sa pananalapi, magmuni-muni po tayo. Napamalaan ko ba ng maayos ang mga biyaya ng Diyos? Maaaring tanong natin sa sarili natin yan eh. Ano ba ginawa ko? Na-manage ko ba ng maayos to? Nagbisyo ba ako? Nagpakasaya ba ako? So parang gano'n. Kaya nawawala siguro. Hindi ito panahon ng kawalan ng pag-asa, kundi panahon ng pag-reset, muling pagsasaayos at paghahanda para sa mas maingat na pangasiwa ng mga darating na pagpapala. So, next po. Paghanap ng kasiyahan kay Kristo, hindi sa kayamanan. Ang pagkatutong makontento sa gitna ng mga hamon sa pananalapi ay isa sa pinakamahalagang aral. Sabi po sa Philippians 4:11 to 13, Philippians 4:11 to 13, hindi siya sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayan aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim, maging sa kabusugan at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. 13. Lahat ng bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. So ginagamit mo ng Diyos ang panahon ito upang ipakita sa iyo na ang tunay na kaligayahan, kapayapaan at kasiyahan ay nagmumula sa Kanya. Hindi sa yaman o material na pag-aari, kundi sa iyong relasyon kay Kristo. Ang kayamanan ay maaaring mawala, ngunit ang pagkakontento kay Kristo ay panghabang buhay. Kapag ikaw ay kontento sa Kanya, anuman ang iyong kalagayang pang-ekonomiya, ay maaari mong ipahayag na ang Diyos ay dakila. Ang karanasang maghirap ay nagtuturo sa atin na ang pera ay hindi kayang bili ng kapayapaan, kaligayahan o malalim na kasiyang tanging kay Yeshua lamang natin matatagpuan. Hinuhubog po tayo ng Diyos ang isang pusong kontento sa Kanyang presensya, isang isipan na panatag sa Kanyang probisyon, at isang espiritong masaya, hindi dahil sa iyong pag-aari, kundi dahil kung sino siya. Kaya kung tayo po ay nakararanas ng kahirapan sa pananalapi, unawain ay inaakay tayo ng Diyos na hanapin ang ating kasiyahan sa Kanya sa halip na panandili ang kasiyahan ng mundo. Last na po. Ang iyong paglalakbay ay maaaring mangailangan o dumaan sa panahon ng kahirapan sa pananalapi. So talakayin po natin ang layunin. Ang ilan po sa atin ay maaaring nakararanas ng mga suliraning pinansyal dahil ang ating pananatawag ay nangangailangan ng pansamantalang yugto ng kakulangan sa ekonomiya. Maliwanag na unawain po natin ito, hindi ito para magtagal, magpakailanman, ngunit ito ay mahalaga sa ngayon. Maaaring tinawag ka ng Diyos na sumabak sa isang gawain, ministeryo o misyon, na hindi agad nagpapala ng pinansyal na gintimpala. Tulad po ng itinuturo sa Matthew 6:33, datapot hanapin muna ninyo ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ang tupong ito ng hirap ay bahagi ng iyong paghahanda para sa mas dakilang layunin. Habang inuuna mo ang Diyos at ang Kanyang kaharian, ang mga bagay na iyong kinakailangan ay inting-inting madadagdag sa iyo. Ang pagtsatsaga sa panahon ito
ay hindi lamang humuhubog ng iyong pananampalataya, kundi inihahanda ka rin para sa mas mataas na antas ng pagpapala na darating sa tamang panahon. Yung tawag ay maaaring nakaugnay sa paglilingkod sa komunidad, misyon o ministeryo, na ang mga benepisyo ay walang hanggan kaysa sa panandaliang yaman. Iniligay ka ng Diyos sa panahon ito ng kakulangan sa pananalapi upang subukin ang kadalisayan ng iyong layunin, upang iugat ang iyong puso sa Kanya, at upang pagtibayin ang iyong pananampalataya na mananatiling matatag. Pinakikita niya sa iyo ang kahalagahan ng pagtatalaga sa Kanyang layunin. Ano man ang resulta sa aspeto ng pananalapi. Tunay nga maaari ang kahirapan na inyong naranasan na instrumento na ginagamit niya upang asahin ang iyong focus at tiyakin na ang iyong mga layunin ay nakaayon sa kanyang intensyon, hindi sa material na kayamanan. Ang iyong tumpok ito ay isang pagsubok ng karakter. Nilalayo nitong makita kung ikaw ay mananatiling tapat sa iyong tawag kahit na walang kapalit na yaman. Madali pong manatili sa pangako kapag sagana ang lahat. Ngunit paano kapag mahigpit ang mga mapagkukunan? Sinusuri ng Diyos kung kaya mo pa rin sabihin, opo, Panginoon, kahit kakaunti ang pondo, magpapatuloy pa rin ang sundin ng iyong tawag. So kung wala kang mapagkukunan, yun nga. Kung halimbawa pala, kaya mo pa rin pang paglingkod sa Panginoon. Kung kung kulang ka sa pondo, kung kulang ka sa pananalapi. Kasi isa sa mahalagang bagay po para ito ay makapaglingkod, yung bang may sapat, hindi naman sobrang, may sapat. Naalala ko tuloy bigla dito yung nakausap ko isang pastor. Nagkakwentuhan kami na bago siya naging pastor, marami silang negosyo. Mayaman siya, nagdi-deliver sila ng mga produkto, pero hindi pa siya pastor noon. Dahil nga, tapos nung mawala na yung kanyang mga negosyo, yung kanyang mga ari-arian, tsaka siya biglang naging pastor. Ang tanong ko sa kanya, bakit pastor nung meron pa pang mga negosyo, may pera ka pa, ba't hindi ka nagpastor? Nasabi ko sa akin, hindi ka makapagpapastor, hindi ka makapaglilingkod kapag ikaw ay meron, kapag ikaw ay sagana. Kasi magiging panalo ka eh. Babaliwalain mo yung mga miyembro mo eh. Hindi mo kailangan ng tulong nila. Kasi meron ka inaasahan. So parang ganun po. Kaya, ayun. Kaya, minsan naisip ko, sabi nga, sa kabila ng ating debosyon, ng kahandaan tumulong, ng ating kakayahan, bakit? Kung sino pa yung mga ganong klaseng tao, siyempre mahirapan at siyang kinukulang ng pondo, ng pera. Samantalang bakit yung iba? Na wala namang dedikasyon gano'n. Bakit? Parang yumayaman na walang kahirap-hirap. So yun po ang mahirap isipin o masarap isipin. Ginagamit ng Diyos ang panahon ito upang tiyakin na iyong puso ay naktuon sa kanyang kaharian, hindi sa makamundong tagumpay. Kapag napagtagumpayan mo ang hamon na ito, na may dalisay na layunin at matibay na pananampalataya, ang mga biyaya ay darating sa paraang hindi mo inaasahan. Hindi po tayo tunay na salat. Tayo ay pinalalakas sa espiritual. Inaayon ka ng Diyos sa kanyang takdang panahon. Tinuturuan kang mamuhay sa pananampalataya. Pinadadalisay ang ating pamamahala. Nililinang ang pagkakontento kay Kristo at inaayos ang iyong layunin ayon sa kanyang banal na plano. Tanggapin natin ang prosesong ito sapagkat tulad po nung sabi po sa Roma 8:28, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatigbagay niya ang mga tinawag alisunod sa kanyang nasa. So ikaw ay inihanda para sa mas dakilang tagumpay at sa tamang panahon, maranasan mo ang kasaganaan sa pananalapi. Hindi lamang para sa iyong sarili, kundi maisakatuparan ang mga gawaing pangharian na iniatas ng Diyos sa iyo. Amen. So yun po, kaya
sana po, yung aking na-share, maging, matika mo mga po, ngayon po ay panahon ng Paskuhan. Yung aking mensahe, walang ginalaman sa pagdiriwang ng Pasko. Tayo naman po nagkatahan tayo ng Christmas song, nagbabatian na tayo. So yun na po yun. Ayun po.